Kia ora! Kumusta naman kayo? I hope everyone is okay. I hope you're all doing fine and nasa mabuting kalagayan kayo. So, I hope maiksi lang ang video na to, and the subject that we will be discussing today is all about the things that you will need to be able to start a home, manage a home here in New Zealand. So, ito yung mga bagay na kailanganin mo, especially kung mag-start ka ng bahay na rerentahan dito sa New Zealand. Of course, if you're going to list as shared occupant, then very minimal lang ang kakailanganin mo. Kasi syempre, ang dadalhin mo lang doon, most probably is yung mga personal mong gamit. Some of which nagpo-provide na rin ng foam, shared even yung sa kitchen items, shared lahat, di ba? It's like para ka rin border na ang dadalhin mo lang usually is yung personal na gamit mo. Although for some, medyo maselan ng mga landlord, mas prefer nila na may sarili kang gamit sa kusina, and then may, di ba? May mga maliliit kang electric appliances na sarili mo kung magkakaroon ng sharing accommodation. Kasi basically, provided na lahat yun ng landlord. Pero kung magrerenta ka ng sarili mong bahay dito sa New Zealand, ito yung mga bagay na importante na kakailanganin mo. Okay? So, first things first, kailangan mo ng converter. So, if you're not yet aware, ang voltage dito is 220. So, similar naman sa Philippines at saka sa dito sa New Zealand, Philippines, United Arab Emirates, 220 yung mga yan. So, iba lang yung plug, which is why kailangan mo ng converter. Kasi, hindi parehas yung plug dito sa UAE at saka sa Pilipinas. Sa UAE, diretso yung plug, 'di ba? Sa UAE naman, diretso pero tatlo. Pero dito sa New Zealand, yung shape niya pa ganito. So yun yung kailangan mo, kaya kailangan mo ng converter. So kung pupunta ka dito, bago ka pumunta dito, pwede ka namang magdala kahit isa lang, and then pagdating mo dito sa New Zealand, marami kang mabibili na used adapter. Kami actually, nabili namin yung mostly na gamit namin as sa thrift shops lang. Nabili namin, merong tigwa $1, meron ngang tig 50 cents, no? So, mura lang sa ukay. And safe naman sila so far. So, madami-daming nabili namin. Siguro nakabili kami ng around 6 pieces. Pero may dala kaming dalawang adapter na nung dumating kami dito. Yan. So, yun yung number 1 na kailangan mo. Okay? So, if galing ka ng US or ng Canada, hindi pwede yung gamit mo dito kasi ang kuryente doon is 110. So, hindi parehas ng voltage dito sa New Zealand. Pero kung galing ka ng Philippines at ng United Arab Emirates, pareho ng voltage ang New Zealand sa UAE at saka sa Pilipinas. Which is why, ang kakailanganin mo lang is yung adapter. Kasi nga, aandar naman yung mga gamit mo dito. Okay? So, pangalawa, usually kasi pag kukuha ka ng bahay for tenancy, provided na, number 1, yung oven. Usually, kapag kukuha ka ng bahay dito, mga houses na makukuha mo, meron na siya agad oven at saka exhaust. So, yung oven at least, diba, hindi mo na siya poproblemahin. Makapag-bake ka pa, in fact, diba? So, madalang dito yung gamit yung gas kasi nga mahal. Sobrang mahal ng gas. So, parang 95% dito ng household, ang gamit lahat, oven. Yun, comes with the tenancy. Tapos, meron din naman na nagpo-provide din ng ref, kasama na yon. Tapos, pangatlong libre, yung heater or yung
air conditioning. So, syempre, babayaran mo na lang yung kuryente. Pero, yung mga yan, yung tatlong yan, kasama na yan. Pero, usually yung dalawa lang. Yung number 1, yun yung oven, and number 3 na kasama sa nabanggit ko, which is yung air conditioning or heater. Yun yung dalawang laging kasama sa bahay na installed na. Okay. So, yung the rest ng mga gamit, of course, yun yung babanggitin natin sa video na to. After nang nabanggit ko na adapter, which is yung pinakakailangan nyo. Next one na pinaka-importante, syempre ang necessity natin is water, di ba? So, ang mga tao dito guys, madami dito ang bumibili ng mineral water. So, actually sa UAE, tsaka sa Pinas, di ba nasanay tayo na may nagdi-deliver ng mineral water sa mga bahay natin? It's very convenient. Pero dito wala. Kung gusto mo ng mineral water, bibili ka yung galon-galon ba na medyo pricey. Tapos, bibili ka syempre ng water dispenser. Meron din naman yung bottled na malalaki. 1.5 liter ba yun? So, nung bagong salta kami dito sa New Zealand, as in siguro every 3 days, bumibili kami talaga ng malalaking mineral water. Yung 1.5 liter yata yun, yung pinakamalaki. And siguro every 3 days, bumibili kami ng around 4 of them, 4 to 5, ganon. And then later on guys, nalaman namin na yung mga bata, actually sa school, ang iniinom nila is yung water fountain ba, which is, dun lang namin na-realize na why not try yung tap water dito, kasi nga safe naman talaga siyang inumin. And alam mo na, being a citizen na galing sa bansa na kumbaga nasanay ka sa mineral water. Still, ang ginawa namin, instead na kumuha kami ng water direct from the faucet, ang ginawa namin, bumili kami ng water filter. So, mura lang naman yung water filter guys. And then, papalitan mo lang yung filter niya every 3 weeks to a month, nasa sa inyo. Pero ideally, every 3 weeks mo siya palitan, which is very convenient kasi hindi ka na ma-stress o mape-pressure, di ba, na baka maubusan kayo ng drinking water. So, natatandaan mo ba kung magkano yung water filter natin? 100 plus? Yung mga sort of ganon, mura lang naman siya. At least, di ba, matagal mo na siyang gagamitin and hindi ka ma-stress sa water niya sa bahay. So, yun lang. Next one is washing machine with dryer. So, ever since kasi kami sa UAE, nung nagkaanak kami, mas prefer na namin yung may dryer talaga. Meaning, yung paglabas ng damit is safe, ready to wear na siya. As in, tuyo na siya. Pwede mo na siyang itupi, pwede mo na siyang suotin straight away. Kasi as in, tuyong-tuyo na siya. Meron kasing ibang washing machine na may dryer pero semi-dry lang. Hindi ko alam kung anong term doon. Kasi kapag labas niya, although may dryer siya, paglabas ng damit, kailangan mo pa rin siyang ihang. Diba usually ganon? Pero yun nga, nasanay kasi kami na nung nagkaroon kami ng anak, mas convenient na magkaroon ng a dryer na paglabas ng damit is tuyo na. Kasi nga, pag may anak ka, diba, ang bilis dumami ng mga maduduming damit. Kasi every now and then, nagpapalit ng damit yung mga bata. And kami din naman, and especially sa UAE, di ba mainit. So, ang tendency is, pag pinawisan ka, papalit ka ng damit. Kasi nga, di ba, hindi hygienic yung magstay yung pawis sa katawan mo. So, palit kami ng palit ng damit. Ganun, especially on summer days. So, kailangan yung with dryer dito, in the sense na, kapag winter season, hindi natutuyo yung damit. Ang hirap magpatuyo ng damit. Pero pag summer, yun kung darating ka dito ng summer, mabilis matuyo yung damit. So, kapag sinampay mo yung damit, hinang mo siya, half day to full day, tuyo na yung damit. So, depende yan kung kailan kayo dumating dito. Kung andun kayo sa winter season,
winter, spring, yan yung mga ganyan. Kailangan nyo talaga ng washing machine with dryer kasi wala kayong masusuot agad or 'di ba? Matatambakan kayo ng mga damit na basa, 'di ba? Pero kung dumating kayo dito ng summer season, then hindi nyo kailangang magmadali ng bumili ng dryer. Okay? So, nasa sa inyo yon. Syempre, of course, kung anong preference niyo. Pwede rin naman bumili kayo ng washing machine and then later on, bumili kayo ng dryer separately. Pero, syempre, mas practical pa rin na, alam mo yun, yung maximize mo yung space sa bahay, especially kung maliit yung bahay mo. And, di ba, especially kung long-term use yung planning nyo naman, mas maganda yung isang machine na lang siya. Washing machine with dryer na siya. So, next one is refrigerator. So, yung mga bahay na walang provided na refrigerator, of course, kailangan yan. Especially during summer. Kasi, during summer, mabilis mapanis yung mga pagkain dito. So, it's like UAE rin, ganon. So, kailangan mo talaga ng refrigerator kapag dumating ka dito ng pa-summer na or during summer, especially. So, yun. Hindi ko nabanggit kanina yung price ng washing machine. Yung washing machine, nabili namin siya, yung sa amin around $2,200, around ganun yung price niya. Although guys, meron dito mabibili na mga used appliances na may warranty. Kung bibili kayo sa dealers mismo, diretso sa mga dealers. Otherwise, yung sa mga thrift shops or sa mga ukay, meron talaga kayong mabibili na second hand. Yun nga lang, syempre, ang warranty kasi pag nabili mo siya sa thrift shops is 3 days lang, which is impractical. What if, kunyari, di ba, na-arrange mo na, nasa bahay mo na, tapos, lumampas na ng 3 days, hindi mo nakita yung problema sa washing machine. Eh, after that, let's say 1 week, dun pa lang nakita yung diferensya, hindi na umaandar yung washing machine mo. Siyempre, wala ka nang habol, di ba? Hindi mo na siya pwedeng, hindi mo siya pwedeng isole sa thrift shop. Pangalawa, mabigat na mabigat ang washing machine, guys. Hindi ganun kadali na magbuhat, di ba? And, mas lalaki yung problema mo kasi, mag-arrange ka pa ng sasakyan to be able to send it sa technician, 'di ba? So hassle 'yon. So kung bumili ka sa dealer, less yung price niya. Meron kang makikita, actually nung naghanap kami diretso sa dealer, meron doon yung around $1,000, which is meron na rin siyang warranty, parang 1 year, ganun. Pero kung brand new yung binili mo, meron siyang 3 years warranty nakasama, which is yung standard, diba? And then yung motor ng washing machine, it comes with 10-year warranty kapag motor, no? Pero pang kalahatan, yung washing machine mo may 3 years siya if brand new mo siyang nabili. Or else, kung nabili mo siya as second hand, mismo sa dealer, 1 year yung kasama niyang warranty. Okay? So, yung next na item natin na binanggit ko na refrigerator, ganun din naman kung bibili ka diretso sa dealer, meron kang options to buy a brand new, meron ding options to buy a second hand. So kung brand new, may mabibili ka around yung malaki, no, as in yung ka-height ng tao usually, let's say 5 feet or lampas, ganyan, na washing machine, na ref, sorry. May makukuha kang around 800 pataas, ganyan. 800, 900, 1,000 hanggang, let's say, 1,500, maganda na yon. Pero, yung mga second hand, medyo mas mababa yung price doon. Around siguro mga 600, ganyan, 700, malaki na rin yon. So, yun lang. So, kailangan mo dito, as I mentioned a while ago, kailangan mo dito ng refrigerator kasi nga, during summer, madaling mapanis dito yung pagkain. Okay? So, next thing. Ano pa ba? Water heater or boiling
Ano pa? Ano ba? Water boiler or water heater for coffee, for tea, ganyan. Meron kasing brand guys ng appliance dito. Ang brand is Living and Co. Living and Company, sort of like that. So, yun yung I guess, yun yung pinakamurang brand dito. Which is okay naman. Actually, binili namin yung water boiler namin dito. $10. Siyempre, brand new na yun. Oh. At saka, yun, okay naman siya. Mag-1 year na kami dito. In fact, by next month. And okay naman siya. So, nabili namin siya brand new, $10. Yan. And, next one, rice cooker. Diba? So, yung mga rice cooker dito, especially kung Pilipino ka, syempre, importante sa yung kanin. Diba? Yung maliliit na rice cooker dito na brand new, may mabibili ka ng $20. Yung malalaki, around mga 40, 45, ganyan yung malalaking rice cooker. Yan. So, kung maliit na family lang naman kayo, yung maliit na lang yung kunin mo. Maliit na rice cooker. Around $20. Brand new na yon. So, again, i-remind ko kayo, kung ang plano nyo is pang matagalan na gamit, mas maganda, bilhin nyo na lang sa store as brand new. Especially kung mura lang naman compared sa malalaking, diba? Malalaking equipments or malalaking appliance. Pero of course, again, nasa sa inyo yun. Choice nyo yun. And, ano ba yung next natin? Okay. Bed foam. So, syempre, hindi ka pwedeng, di ba, magstay sa isang bahay na walang higaan. Yung bed frame, hindi yan importante. Kasi makakapag-survive ka na walang bed frame. Ang bed foam, ang importante. Okay? Which is, up to until this time, mula nung lumipat kami dito, na-mention ko na ito sa mga vlogs ko, na hindi namin binilhan ng bed frame ang mga bata. So, naka-carpeted yung mga kwarto namin. And 4 bedrooms yung bahay namin, lahat yun carpeted. Bagong carpet siya nung bago kami lumipat dito, pinalitan. And then yung the rest of the house, tinanggal yung carpet. So kumbaga mas hygienic yun kasi nalilinis mo siya, namamap mo yung floor. And so ang ginawa namin, syempre hindi naman namin permanenteng bahay to guys, nangungupahan lang kami. And, di ba, hindi namin alam kung hanggang kailan kami dito sa bahay na to, which is why, hindi siya necessity yung magkaroon ng bed frame. So, ang ginawa namin, bumili kami ng, yung heavy duty na mga bed foam, na, kasi nga, ang plan namin is, di ba, pang matagalan na, lifetime use na, di ba? So, medyo pricey yung mga binili namin, kasi makakapal yung mga foam. So, ang tawag yata sa mga ganon, medical bed bang tawag. Basta sort of like that. Kasi nga, ang gusto talaga namin is long-term use. Which is para sa amin kasi, mas gusto na namin mag-invest into quality para mas matagal namin siyang gamitin. Kesa sa bumili ka ng manipis na mura and then later on, kailangan mo na naman siyang palitan. Abala, plus, gastos, 2 beses kang gagastos kasi nga, gagastos ka in the sense na bibili ka ng bago and gagastos ka to be able to dispose the old one. Kasi yung basura dito guys, kailangan mong magbayad ng fee para makapag-dispose ka ng gamit dito. Okay? So ano pa ba? Electric fan. So kung dumating ka dito guys ng pa-summer na or ng summer, kailangan mo ng electric fan. Okay? Yung bahay namin dito, 4 bedroom siya. Although syempre yung 3 rooms lang naman ang ginagamit namin. Pag summer, kasi nakakaisang summer pa lang naman kami dito. So, yung experience namin was, kasi nga yung mga rooms, wala naman silang aircon. Ang aircon namin dito or heater, sa living room lang siya. Which is hindi siya aabot sa mga bedrooms kasi malaki yung bahay. So, yung mga bata, okay lang sa kanila. As in,
nakakaya nila na naka-electric fan lang. Although, syempre, pag matutulog yung mga bata, iwasan natin itutok yung mga electric fan sa kanila. Kasi, alam mo yun, hindi daw maganda yun natutok yung electric fan pag natutulog ka. So, yung ganun, usually nakatutok lang siya sa, sa hita ba ng mga bata. Tapos, yung kumot na lang, na manipis lang. Kasi dito, ang ginawa namin, nung bumili kami ng comforter, yung natatanggal, yung duvet, parang ganon. Tapos, manipis lang yung kumot. So, yun yung ginagamit namin pagka summer. So, yung mga bata, gusto nilang magstay pa rin sa rooms nila kapag kahit summer, do tig-isa silang electric fan. Kami ni Butch, may electric fan kami sa room. Pero, pag yung tipong tirik talaga yung init ng panahon, hindi talaga namin kayang magstay sa room namin. So, ang ginagawa namin, yan, at the back of us, yung sofa namin, dyan kami natutulog pag summer para makagamit kami ng aircon. So, yung mga bata, pinipilit namin sila na dito matulog kasi pwede naman naming hilain yung mga bed foam nila para dito ka magkakasama. Ayaw nila. Okay lang daw sila sa rooms nila ng naka-electric fan. Kahit anong pilit namin, mas gusto daw nila doon. So, pag summer, dito kami sa living room natutulog ni Butch. Yun. So, electric fan. Ang electric fan would cost around $20-25. Tapos yung maliliit, yung ganito yung size, $15. So, brand yun na yun. Diba? So, ganun din yung brand na mura, Living & Co. Sort of like that. So, yung mga bata, ganun yung brand ng electric fan na gamit nila. Okay? So, next thing. Comforter, kitchen utensils. Okay? So, yung comforter, guys, again, kailangan mo siya during winter time, kung winter kang dumating dito. So, nasa sa inyo yun kung gusto nyo bumili ng brand new or kung gusto nyo bumili sa ukay. Kasi kung sa ukay, syempre, mas mura yan. And ang gagawin nyo na lang kung wala kayong budget, kung limited yung budget nyo at bumili kayo sa ukay for hygiene purpose, ang gawin nyo, i-laundry nyo na lang siya. Kasi mura lang naman ang laundry dito. So, para alam nyo yun, mamatay yung mikrobyo kung sino man yung gumamit before. Although, tingin naman namin malinis naman sa ukay kasi presentable naman pag nakita mo yung mga gamit sa ukay. As in, wala siyang amoy. So, malamang nalabhan na yung mga yun bago pa dinala sa thrift shops. So, yun, yung kumot or comforter. Yung kumot na manipis during summer and comforter if andito ka during winter. So, kailangan mo talaga ng makapal na comforter dito during winter. And then, yung kitchen utensils. Kami guys, ang binili namin na brand new na kitchen utensils, yung mga pinapaglutuan namin, like yung mga pan, yung wok, ayun, yung mga yan. Nabili namin sila brand new. Although, again, marami ka talagang mabibili sa mga ukay or thrift shops na, ayun nga, kung prefer nyo sila na kung limited yung resources ninyo, limited ang budget. Pero guys, yung mga baso, ano pa ba, tsaka yung mga kutsara, tinidor, tasa, yung mga yan, nabili namin, brand new. Kasi mura lang naman, like yung mga mugs, tigo $1, same as yung mga plate. Kung gusto mong brand new plates, mabibili kang $1 to $2 and above kung gusto mo yung tipong magagandang designs. Pero ang ginawa ko, since nga mahilig ako sa vintage, ang ginawa ko was nag-ukay kami yung mga may character ba na mga plates and yung mga serving plates na nagustuhan ko na vintage look talaga. So, nakabili ako ng one set ng sobrang gandang quality ng mga plates. Iba-iba sila ng color. Nabili ko sila siguro mga $10. Tapos, mga 5 or 6 yatang plates na makakapal. Maganda yung quality nila. Tapos, meron din akong nabili ng isang set.
parang $6 lang siya na isang set ng siguro mga 4 or 5 yata yung plates niya. Tapos with matching platito, with matching, ano pa ba? Yung medyo maliit pa na platito, yung ganon. Tapos ang dami nila. Tapos may character talaga siya at alam mong vintage siya. Nabili ko lang yung isang set na yun na $6. So ang ginagawa ko, salitan, every now and then, pag nagsasawa ako dun sa isang set ng plate, papalitan ko, saswap ko dun sa isa. So ganon, instead na bumili ako ng plate na brand new, yun yung mga binili ko. Kasi mas prefer ko sila, may character, kaysa sa bumili ako ng plain lang na white na mga plates. So, ayun, kumbaga kung tutuusin, mura lang naman yung mga plates and yung mga kutsara tinidor. Pero yun nga, yung mga kutsara tinidor, nabili ko naman as brand new. And yung mga glasses. So, yung mga glasses, siguro kung isang set ng glasses na, siguro mga ganito kalaki. Say around $10. Tapos siguro mga 6 pieces na. Ganon. So, or else, kung gusto niyo second hand, including yung mga wine glasses, so dami kayong mabibili sa mga ukay or thrift shops. Tapos, optionally, syempre kung nag-start ka ng buhay dito, pwede kayong bumili ng yung other na mga appliances dito. For example, yung television, ano pa ba? Yung air fryer, microwave oven, grill, kung gusto nyo. Nasa sa inyo yan, kung ano yung mga preferences ninyo. Pero yun nga, kung limited yung budget ninyo, I highly recommend na pag-isipan lang ninyo kung ano yun sa tingin nyo na ma-afford ninyo at mga kakailangan ninyo. And then, optionally rin, tables and chairs, dining, syempre yung mga yan. Optional sila, siguro kapag time na talagang kumbaga kaya na ninyo na bumili. And siguro temporarily, kung bago lang kayo dito, pwedeng kumain muna kayo sa floor, maglagay na lang kayo ng, di ba, ng cover sa floor para hygienic. So, yun lang. Ano pa ba? Sofa is optional, nasa sa inyo yan, syempre, kung gusto nyo bumili ng brand new or second hand. Although, I highly recommend na yung bilhin ninyo talaga is brand new para maiwasan nyo ang bed bugs. Kasi, especially ako, may allergy talaga ako sa bed bugs, kagat ng bed bugs. So, almost all of our furnitures and appliances are brand new, except yung sa mga furnitures namin ang nabili namin second hand is yung dining chairs namin. Vintage sila, pero ano sila, yung ang tawag dito, yung medyo mabigat sila. Kasi parang Victorian style sila. Ganon. So may character din sila, pero yun nga, medyo pricey level na in the sense na yung price na yun, may equivalent na siya na price na brand new na mabibili mo sa stores. Pero again, preference ko lang na, yun nga, na binili ko yung ganong style kasi gusto ko yung Victorian style talaga. Tapos ano pa ba yung second hand na, may second hand pa ba tayong nabili na furniture? At yung patungan namin ng printer, yon. At saka yung maliit na table namin dun sa veranda. Yon. Kapag nandun kami sa balcony, nagkakape kami doon. So may maliit na table kami doon. Nabili namin yun siguro mga $30, ganon. Tapos meron din kaming stool na maliit na may foam na pag naglalagay kami ng sapatos, nagsusot kami ng sapatos, sa tabi siya ng door entrance namin sa bahay. Sa bahay, yun yung tapos nabili namin siya around $20 siguro, $20. Maganda naman siya, guys. Okay naman. And then tinitingnan ko kung meron pa na second hand. Parang yun lang. The rest, okay. Meron akong side table na nabili ko siguro ng $10. Side table. Maliit lang siya kasi yung space doon sa kwarto, yung sa side ni husband, ang kasya doon is yung standard na side table.
Binili namin siya alongside nung binilihan namin yung bed frame namin and yung mga bed foams namin. Magkakasama kasi namin silang binili. So, yung distance dun sa tabi ko na bedside is very limited. And nagkataon nung nasa isang thrift shops kami, may nakita akong sobrang cute na maliit na side table. Para lang may patungan ako ng book or ng body spray and tawag dito ng cellphone. So doon ko nilalagay sa bedside ko. So ayun lang guys, I hope naging very helpful ang video natin sa inyo for those starting a life and going to start a life here in New Zealand. Sana nakatulong ang video na to somehow sa inyo. And yeah, thank you for watching this video. I hope to see you soon. Please like and subscribe. Share this video. Comment down below kung may mga tanong pa kayo. And please click that notification bell at the bottom. And God bless you. Enjoy life. And I'll see you again soon. Bye!